Hindi pa rin magawang makabalik ng mga residente sa kanilang lugar sa Estancia, Iloilo mula nang sila'y pina-evacuate dahil sa bagyong Yolanda. Nadagdagan pa ang peligro ng oil spill noong Nobyembre. Alamin natin ang report na yan kay Roby Cerezo. Nobyembre pa noong isang taon nang tumagas ang bunker fuel sa nabutas na power barge ng National Power Corporation dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Lumabas ang masangsang na amoy at nagbabala ang Department of Health sa masamang idudulot nito sa kalusugan. Kaya't ito rin ang isa sa mga naging dahilan para hindi muna pabalikin ng mga residenteng in-evacuate sa kani-kanilang lugar sa Estancia, Iloilo. Nagkaroon ng cleanup drive para mabawasan ang benzene level na nakahalo sa hangin. Nang matiyak ng DOH na nasa zero na ang level nito, may ilang residente na ang pinabalik sa dati nilang lugar para ayusin na ang kanilang nasirang kabahayan at pamumuhay dito. Pero may 100 pamilya pa rin ang pinaiwan sa evacuation centers dahil hindi nalalayo ang kanilang lugar sa pinaglubugan ng barge na may kargang oil. Kaya't agad namang kumuha ng contractor ang Napocor para maglinis at alisin ang nasa 378 drum ng natipong bunker fuel at 68 tonelada ng oil debris sa container yard sa Lapus, Iloilo City, 24 na drum ng bunker fuel at 330 tonelada ng oil debris sa bodega sa Kulasi, Ahuy, Iloilo. Maliban pa sa 4 na barangay na mayroon pa ring oil spill. Dito nila kinuha ang Kuan Yu Global Technologies Incorporated at binigyan sila ng hanggang January 9 para tapusin ang trabaho. Kumuha rin ng 300 trabahador ang kontraktor mula sa mga residente ritong biktima rin ng Yolanda. Ngunit napag-alaman kay Estancia Mayor Rene Cordero na ang mga trabahanteng ginamit ng kontraktor ay partial lang ang ibinibigay na sahod. Dahil dito, ilan sa mga trabahante ay hindi na bumalik sa trabaho. Inalam din ng Philippine Coast Guard Region 6 ang resulta ng trabaho ng Kuan Yu Global at nalaman nilang kalahati pa lang ang natatapos ng kontraktor. Dahil dito, nananatili pa rin ang oil spill sa karagatan ng Estancia dahil sa ilang mga bunker fuel na tumagas. Kaya't bukod sa wala pang mabalikang hanap buhay na pangingisda ang mga residente rito, malaking banta ng oil spill sa kanila na hanggang ngayon ay hindi pa matapos-tapos ng kontratista. Kaya't naghahanda na ang mga residente dito, partikular na sa Barangay Botongan, Estancia, sa isang protesta laban sa kontratista nitong Kuan Yu Global Technologies dahil sa pagpapabaya nito sa trabaho. Ibinunyag rin ng mga residente rito ang modus ng kontraktor na pinagtatrabaho lang ang mga trabahador kapag may bumibisitang opisyal ng gobyerno sa oil spill site, ngunit kung wala ring nagtatrabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, ito si Roby Cerezo.